Magandang araw po at Happy Mother's Day sa lahat ng nanay sa buong Pilipinas. Ako po si Rosalyn O Natividad at narito ang pinakabagong ulat ukol sa lagay ng panahon ngayong araw, Mayo 11, 2025. Titingnan natin ang magiging panahon sa susunod na 24 oras at babalikan ang sitwasyon kahapon, Mayo 10 at sisilipin din natin ang inaasang lagay ng panahon para bukas, Mayo 12 na isang mahalagang araw ng halalan. Base sa latest satellite image, wala tayong binabantayang low pressure area o bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang siyang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Nagdadala pa rin ng mainit at malinsang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Asahan pa rin natin ang mga pulupulong pag-ulan, pag-irat at pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Habang mainit na tanghali pa rin ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, inaasahan ang medyo maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pag-irat at pagkulog ang mararanasan partikular na dito sa may extreme northern Luzon, yung area ng Batanes at Magpuyan Group of Islands, makikita natin may mga kaulapan dito sa may extreme northern Luzon. Ito po yung frontal system o yung boundary sa pagitan ng mainit at malamig na panahon. Habang sa natitirang bahagi ng ating bansa ay asahan natin ang mainit na panahon. Ngayon, dito po sa Luzon, asahan natin sa Babuyan Group of Islands at Batanes ang paulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pag-itat at pagkulog at pinapayuhan ng ating mga kababayan na mag-ingat sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, mainit na panahon pa rin ang ating aasahan na may isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon o gabi at dulot yan ng localized thunderstorms. Dito naman sa Palawan, asahan natin ang isolated rain showers and thunderstorms. At sa buong Visayas at Mindanao, makakaranas tayo ng mainit na tanghali habang malaki ang tsansa ng pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Sa katunayan, nakapag-record tayo kagabi ng ulan sa Misamis Oriental na siyang dulot ng localized thunderstorm. Base sa satellite image kahapon, makikita ang patuloy na pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Nagdala ito ng mainit na panahon at isolated thunderstorms o pulupulong pag-ulan, pag-itat at pagkulog sa malaking bahagi ng ating bansa kahapon. Samantala, tungkol naman sa heat index o yung init actual na nararamdaman ng ating katawan, patuloy pa rin itong mataas sa Luzon. Noong Mayo 10, umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite at yun ang pinakamataas sa ating bansa. At sinatan ito ng 45 degrees Celsius sa Tayabas, Quezon. Habang sa Southern Metro Manila, umabot sa 41 degrees Celsius at 39 degrees Celsius naman sa northern part ng lungsod. Delikado na po ang mga antas na ito kaya pinapayuhan ang publiko na umiwas sa direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang sa alas 4 ng hapon. Ngayong araw, Mayo 11, posible pa rin umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point at 42 to 44 degrees Celsius sa bahagi ng Luzon kaya maging handa po sa posibleng epekto nito sa ating kalusugan. Para naman sa ating weather forecast bukas, araw ng halalan, asahan ang epekto ng frontal system o yung salubong ng mainit na easterlies at malamig na hangin mula sa Hilaga. Dahil dito, magiging maulap at mataas ang tsansa ng pag-ulan sa lalawigan ng Batanes, Apayao, Cagayan, Ilocos Norte, Isabela at buong Cordilleras Administrative Region. Sa ibang bahagi ng Northern Luzon, Metro Manila at iba pang lugar sa bansa, asahan ang malinsangang panahon na may posibilidad ng biglang pag-ulan sa hapon at gabi na kadalasang tumatagal lamang sa 1 hanggang 2 oras. Paalala po, stay safe and stay updated. Ako po si Rosalyn O Natividad at ito ang inyong weather update. Kung kayo po ay boboto o lalabas ng bahay bukas, huwag kalimutang magdala ng payong at proteksyon laban sa init at ulan. Tandaan, bumoto ng matalino at bumoto ng matatalino.